Ang topic natin para sa mga kabataan. Maraming mga kabataan na involved sa rape victim or mga pinapatay sa ngayon. Madaming pinapatay na estudyante dahil malakas ang loob at hindi marunong magpapaalam sa kanilang mga magulang or kamag-anakan. Dapat matuto kayong makinig sa mga nagpalaki or nag-aalaga sa inyo dahil sobrang sakit sa aming mga magulang na mapahamak kayo. Kayong mga kabataan, huwag kayong malulong sa karangyaan gaya ng mga material na bagay, sanhi ng pagiging makasarili at pagiging ambisyosa. Mga kabataan, kayo ang gagawa or tutupad ng inyong kinabukasan. Hindi kaming mga magulang, kami ay tagapayo lamang at taga-alalay sa inyo. Dahil kung kami ang masusunod, walang mga anak na mapapahamak. Sino ba naman kami para sundin ninyo? Kami lang naman ang nag-aalaga mula sa loob ng aming tiyan hanggang sa makapag-aral kayo at makapagtapos. Wala kaming ibang pangarap ang mapabuti kayo, pero bakit lahat ng yan ay binabaliwala ng ibang mga anak? Sa nakikita kong dahilan, dahil sa mga naging kaibigan o nakakasalamuha sa araw-araw ninyong kasama. Swerte na lang siguro nating mga magulang na lumaki ang ating mga anak na may takot sa Diyos at hindi tumatambay at inaabot ng hating gabi sa kalsada o sa barkada. Kung may okasyon naman, okay lang basta magpapaalam ng maayos. Huwag din naman natin masyadong higpitan sila. Para sa mga magulang, kahit sila ay lagpas na ng 20, hanggat nasa poder mo yan, obligasyon mo pa rin pakialaman at alamin ang mga lakad nila. Hindi porket nabait masyado ka ng tiwala. May tiwala ka nga sa anak mo, pero paano naman ang naging mga nakakasama o nakakasalamuha nila sa araw-araw? Hindi natin sila kilala. Baka nagkukulang sila sa aruga ng kanilang mga magulang. Sanhi ng pagiging ang anak mo ay may hila sa hindi magandang paraan. Kaya tayo mga magulang tumingin, makiramdam at makialam. Sana may mabuti kayong nakukuhang aral dito.